Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 281. Nagsindi ng sigarilyo si Fane at dahan-daang hinayla ito bago nagsalita. Naglilibang. Pipi. Nagalit si Zina nang marinig iyon. Isa ka lang. Lalaking militar. Alam kong ikaw ay isang mahusay na manlalaban. Sinabi sa akin ni Ben dati. At, so ano, bodyguard ka lang. Hindi ka ganoon kagaling. Nilamon niya siya. Mga armas dito. Sa anumang rate, wala akong pera at kailangan ko ng pera, at gusto ko. Para makakuha ng pera. Nagkamali ba ako? Patuloy niya. Hindi ko iniisip na pipi ako, nakuha ko. 760,000 bucks mula sa huling lote lang, hindi ba? Dahil si Fane na. Nalaman, nagpa siya si Zina na itapon ang lahat ng pagkukunwari. Naiintindihan mo ba? Kaya ano ang maaari mong gawin sa akin? Hey, mas mabuti pang manatili ka. Ilagay, naghuhukay ka lang ng sarili mong libingan sa pagpunta mo rito. Ikaw ay naging kasama si Ben sa mahabang panahon ngayon. Wala ka ba talagang nararamdaman? Siya, nagsiklab ang galit kay Fane. Bagamat hindi niya gaanong nakausap si Ben, kaya niya makita na talagang nagustuhan ni Ben si Zina, at nilayon siyang pakasalan. Mga damdamin. Ano ang mabuting damdamin? Pinapakain ba nila ako? Humalukip-kip si Zina. Kanyang dibdib, isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kasangkapan lang siya, kung hindi siya ganoon. Isang kamanghamanghang gamer, at kung ako, ang aking sarili ay hindi interesado sa mga laro, magkakaroon ako. Matagal na siyang tinalikuran. Gayunpaman, mabilis siyang naisip ng isang bagay. Mag-isa lang pumunta si Fane dito. Ibig sabihin wala siyang masyadong ebidensya. Kanya, mas mabuti pa kung dito na lang namatay si Fane, at ang pagkakakilanlan niya. Hindi ibunyag. Higit pa rito, may posibilidad na siya ay manloloko. Na 3 milyong bucks sa kanyang mga kamay. Siyempre, sulit ang 2 Porsche. Isang magandang sentimos din. Mabuti sana kung maipagbili niya ang mga ito. Young Master Harvey, hindi mo maaaring hayaan ang punk na ito na umalis sa lugar na ito ngayong buhay na siya. Dito, simpleng sabi niya habang iniisip ang lahat ng ito. Mapuputok ang takip ko. Kung hindi, mukhang balak mo pa rin gamitin ang Ben na iyon. Nakangiting sabi ni Young Master Harvey. Syempre, ito ay para sa mas maganda kung hindi pumutok ang cover ko. Paano kung ito ay madaling magamit mamaya? Sabi ni Zina. Nakangiti. Huwag mag-alala tungkol dito, at hindi mo na kailangang banggitin. Ito, binugbog ng punk na iyon ang 4 sa aming mga tauhan. Hindi siya umaalis ngayon. At saka, sinira niya ang grand scheme of the day ko. 3 milyon lang. Abot kamay natin, at kailangang sirain ng munting punk na ito ang lahat. 2 taon na. Dahil ako, si Ruben Harvey, ay lumabas para magnegosyo, at ito ang unang pagkakataon. Nakatikim ako ng kabiguan. Kinagat ni Ruben ang kanyang leeg at pinagmasdan ang paligid. Hindi masyadong masama ang patch ng kagubatan na ito, at medyo liblib. Ito ay magiging isang mahusay lugar para sa kanyang libingan. Nandito lang ako para sa 3.8 million bucks. Ngunit ito, mukhang kailangan kong talunin ang kaiabangan mo sa pamamagitan ng pagtatapon ng marami. Mga tao sa paligid. Napangiti si Fane. Itinapon niya ang sigarilyo sa lupa. At itinatak ito. Patayin siya. Kinawian ni Ruben ang kanyang braso, nagpahayag ng kanyang utos. Ikaw ay isang militar lamang. Ano ka sa tingin mo? Diyos. Ngayon, ikaw. Punk, mayroon kang pagpipilian na gawin ang madaling paraan. At pinilit mo pa. Sa halip, sa impyerno. Sa isang iglap, 7 o 8 ungol ang nakapalibot kay Fane. Boss, hindi nagkaroon ng 3 milyon ang matandang mag-asawa. Scrap paper lang iyon at bagay na ganyan sa pouch. Walang pera. Ang punk na ito ay nag-akit sa atin sa isang bitag. Isa sa mga lalaking nabugbog kanina ay lumapit kay Ruben, nag-uulat. Lahat ng bagay na may sukdulang kasiglahan. Ang talino mo talaga, punk. Isang nakakapangilabot na ngisi si Ruben. Walang laman ang kanyang mga mata kundi puro kamandag. Mas mabuting siguraduhin mong matatalo siya hanggang sa mamatay siya ng 10 beses. Hindi pwede. Ito ay peke. Hindi nakaimik si Zina. Akala niya kaya niya. Day ng 3 milyong pera nang siya ay bumalik. Hindi niya ito inaasahan. Para maging peke. Kabanata 282. Makinig ka sa akin, punk. Walang silbi kahit lumuhad ka at magmakaawa. Buhay mo ngayon.
Ang ungol ay labis na mayabang. Marami silang lalaki. Hindi siya naniniwala na hindi nila kayang alagaan ang isang lalaki. Sampal. Sa isang split. Pangalawa, tila nag-operate siya bago ang ungol. Pagkatapos ay may isang kisap mata ng kanyang kamay, nagpadala siya ng isang sampal na lumilipad patungo sa gilid ng mukha ng ungol. Ako, pang. Huminga ng malalim si ungol. Masyadong mabilis iyon. Hindi man lang niya ginawa. May oras na mag-react at nakatanggap siya ng sampal. Isinara niya ang kanyang mga daliri sa mga kamao. Handang suntukin si Fane. Ang iba pang mga lalaki ay sumulong. Pero si Fane lang. Hinawakan ang kanyang braso sa isang iglap, at sa isang malakas na indayog, ang ungol ay ipinadala. Spiralong papunta sa mga lalaki na surged pasulong. Pagkatapos ay binitawan ni Fane ang kanyang pagkakahawak, at lumipad ang ungol, bumagsak ng husto sa kalapit na puno. Tumalsik ang dugo mula sa kanya. Bibig nang bumagsak siya sa lupa kasabay ng matunog na kalabog. Kumpol ng mga mahihina. Araw-araw kitang inaalagaan, at hanggang ngayon wala ka pa ring silbi. Naunawaan ni Ruben na hindi madaling talunin si Fane nang makita niya iyon. Kayong lahat, kunin mo siya, walang ingat na sabi niya. Samahan mo siya. Ito ay halata na hindi sila sapat. Dito, sumugod lahat maliban kina Zina at Ruben. Papunta kay Fane. Ang mga lalaki kanina ay bumangon sa lupa. At sinugod din si Fane. Mukhang kailangan ko talagang pumatay. Sa iyo, bamantong hininga si Fane. Ang ungol na itinapon sa puno. Nakahiga na ngayon sa lupa, nagsusuka ng dugo, hindi na makabangon. Siya ay nagkaroon. Naisip na ito ay sapat na upang takutin ang grupong ito at pilitin ang amo. Bigyan siya ng pera. Halata na masyado siyang knave. Ang grupong ito ay, huwag kang sumuko ng ganon kadali. Snap, snap, snap. Binali ni Fane ang leeg ng 7 o 8 lalaki na sunod-sunod. Ang natitirang mga lalaki ay tumigil sa kanilang mga landas. Nang makita nila ang mga bangkay sa lupa. Bobos? Parang sila. Patay. Tumakbo ang isa sa mga lalaki at inilagay ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kanyang kasama. Ilong bago tumalsik ang mga salitang iyon. Hindi sila pareho. Hindi sila. Talagang bahagi ng Dragon Gods, nagustuhan lang nila ang drag racing. Tsaka sila. Wala talagang kinatatakutan sa ilalim ng pamumuno ni Ruben. Matapos ang maraming beses na matagumpay nilang naagaw ang mga bagay, naging matapang sila. Ang grupong ito ng binansagan ng mga tao na motorbike robbers. Ang sino mang nakakaalam kung ano sila, ay hindi nang ahas na pukawin at saktan sila. Hindi nila inaasahan iyon. Ang veterano ng militar na ito ay biglang darating, at magiging ganoon siya. Bihasang manlalaban. Matapang din siya, pinatay ang ilan sa kanilang mga tauhan sa isang iglap. Karaniwan, kukuha sila ng mga kutsilyo upang maputol ang ilang mga paa, ngunit hindi nila kailanman pinatay ang sinuman dati. Natural, natakot sila nang makita nila ito. Maraming lalaki ang natakot kaya nanginginig ang kanilang mga paa. F***Sacker. Ikaw ba? Talagang kunin ako bilang isang pushover. Tumakbo si Ruben papunta sa likod ng kanyang bike at bumunot ng baril, itinutok kay Fane. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakagaling. Punk, sabi niya, mukhang walang kapantay ang mga walang kwentang underlings ko. Para sa iyo, huminto siya saglit bago nagpatuloy ng walang pag-aalinlangan pero meron. Isang laro sa isip, sa tingin mo ba mas mabilis ka, o mas mabilis ba ang bala ko? Ang galing mo, boss. Ang isa sa mga mata ng mga ungol ay sumasayaw ng baliw. Ang saya nung nakita niya yon. Naglakas loob ang nanay *sacker na iyon na bugbugin ako, at pinatay niya. Ang dami nating lalaki. Ituturo natin sa kanya ang kahulugan ng walang awa, ngayon. Ha! Huwag mag-alala. Hindi ko siya tatapusin sa isang shot. Babarilin ko muna ang kanyang paa. Tapos pareho. I'll let him feel the pain for a bit, then we'll decide kung ano ang gagawin. Pagkatapos, ngumisi si Ruben. Gayunpaman, mabilis siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ito ay dahil nakayuko talaga si Fane at nakapulot ng 2 bato. Yung ibang lalaki nakatitig sa kanya, nakangiti. Sa tingin mo ba talaga ang pagpupulot ng 2 maliliit na bato? May magagawa ka ba, punk? Isang malamig na ngiti si Ruben. Ito ang una. Tagal kong nakakita ng ganito. Nakatutok na sa iyo ang baril ko. At pumitas ka ng 2 bato. Anong gamit niyan? Siyempre, kapaki-pakinabang sila. Kabanata 283. Although hindi ako natatakot kahit hindi ako gumamit ng bato, gusto ko pa rin maglaro. Kasama ka rin. Malumanay na sabi ni Fane na parang walang pakialam sa isa. Lalaki, hindi masama. Ha! Tumawa si Ruben at pinaputokan ang hita ni Fane.
Swoosh! Sa isang kisap mata, ibinaba ni Fane ang kanyang braso. Ang dalawang bato. Shot pasulong. Ang isa sa mga bato ay nangyaring tumama sa bala na nagpalihis dito. Ang isa pang bato ay dumiretso sa isa sa mga daliri ni Ruben. Ah, Ruben! Sigaw niya. Agad na pumitik ang daliring tinamaan na parabang tinamaan ng bala. Bumagsak ang kalahati ng daliri sa lupa. Ang biglaan. Siklab ng sakit na nagpaiyak kay Ruben sa paghihirap. Natanggal ang baril mula sa pagkakahawak niya. At nahulog din sa lupa. Boss, young master, ang natitira. Tinitigan ng mga lalaki ang sitwasyon, namumungay ang mga mata, iniisip kung totoo ba ito. F***sake. Patayin siya. Tiningnan ni Ruben ang baril sa lupa, pagkatapos ay lumingon sa isa ng kanyang mga tauhan sa kanyang tabi. Kunin ang baril na iyon at patayin ang punk na iyon. Angal niya. Agad na yumuko ang lalaki para kunin ang baril. Puno pa rin ng laman ang kanyang katawan. Pagkabigla, hindi niya alam kung nagkataon lang na tumama ang punk's rock. Bala. Tungkol naman sa daliri ni Ruben, hindi nila nakita ng malinaw ang nangyari. Hinala nila na tumalsik ang bala at nagkataon na natagpuan nila ito. Marka sa daliri ni Ruben. Swoosh! Habang sumisigaw si Ruben, si Fane naman. Nagmamadali na papunta sa direksyon niya. Mabilis niyang inabot ang lalaki sa bilis ng cheetah. Hindi man lang naabot ng kamay ng lalaki ang baril ng si Fane. Sinipa siya. Yumuko si Fane at mabilis na inagaw ang baril. Tumayo at pinapantay ang baril sa ulo ni Ruben. Sa ngayon. Sa sobrang sakit ni Ruben ay tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Damaloy ang dugo sa kanyang kamay. Gayunpaman, wala siyang iniisip para sa sugat. Sa kanyang kamay, siya ang tumutumbok ng baril ngunit sa ilang segundo, iyon na. Sa halip ay nakatutok sa kanyang ulo ang parehong baril. Ang biglaang pagliko ng mga mesa. Nagpamanhid ng kanyang utak. Boss? Paano ito nangyari? Ang natitirang mga lalaki ay natakot sa pagkawala ng kung ano ang gagawin. Dalawa sa mga lalaki ay sa sobrang takot na gusto na nilang lumipad, pero natakot sila na kahit si Fane. Hindi sila pinatay noong tumakas sila, hindi sila pinayagan ng mga Dragon God. Pumunta din. Ang mga Dragon Gods ay isang malakas na puwersa. Sila ay isang underground society, ngunit ang kanilang lakas ay humadlang kahit na ang mga aristokrato mula sa pag-uudyok sa kanila. Pagsisisihan mo ang desisyon mo kung papatayin mo ako, punk. Ako ay sinasabi sa iyo, ako ay anak ni Master Harvey, ang Grandmaster ng Dragon. Mga Diyos, sa sandaling ito, bagamat takot na takot si Ruben, ipinakita pa rin niya ang ilan. Gulu God, ayaw sumuko. Ang mga Dragon's Gods, sa noo ni Fane. Napakunot noo, iniisip ang isang nakaraang pangyayari. Iyon Kuya Scar at Ned at ang kanilang mga lalaki na humigit kumulang 200 ang kabuoang bilang, hindi ba't pinatay na niya silang lahat? Hindi niya akalain na magiging amo ng mga motorbike robbers. Ang anak ng Grandmaster, si Master Harvey. Anong coincidence, kay Ruben? Lumuwag ang dibdib nang makitang hindi nagsasalita si Fane. Parang natakot si Fane ngayon. Pagkatapos ng lahat, walang nakarinig sa pangalan ng dragon. Diyos at inaangkin na hindi natatakot. Anong mali? Takot. Hey, since natatakot ka, ibigay mo na lang sa akin ang baril mo, punk ka. Ngumiti si Ruben, saka nagsalita. Sa tingin mo tanga ako. Malamig na sabi ni Fane. Kabanata 284. Ito ay masayang maingay. Ang punk na ito ay talagang kinuha sa kanya para sa isang tanga, iniisip na gamitin ang pangalan ng Dragon Gods ay takutin siya sa pagbibigay ng baril. Iyon ay tulad ng paghuhukay ng kanyang sariling libingan. Hey, hindi ka mapatawad ng aking ama kung ikaw patayin mo ako. Mas mahusay mong isipin ito. Si Ruben ay sumabog ng isang walang humpay ng ngiti. At nagsalita, gusto ko lang ibalik ang 3.8 milyon. Hindi ko naisip iyon. Gusto mong patayin ako. Mula sa mga hitsura nito, wala akong pagpipilian kundi pumatay. Ikaw. Nagbigay ng malamig ng ngiti si Fane bago magpatuloy, sabihin nating patayin kita at lahat dito. Sa palagay mo ba talaga malalaman ng iyong ama na ginawa ko ito? Panipi. Hey, maaari mong subukan kung hindi ka naniniwala. Kumala si Ruben at sinabing, gawin. Sa tingin mo talaga na pagkatapos lumabas ng lungsod sa bike ng aking subordinate, magkakaroon ng mga zero na saksi sa daan. Hindi masama. Ngumisi si Fane. Iyon ang dahilan kung bakit ang pinakamahusay na kurso ng pagkilos ay upang panasan lamang ang buong Diyos ng Dragon. Gang, di ba? Hindi ako makatulog ng magandang gabi kung hindi man. Matapos niyang sabihin iyon.
Nilalayo ni Faye ang baril sa hita ni Ruben at nagbukas ng apoy. Sumigaw si Ruben. Sakit at killed over, lahat ng kulay na leaching mula sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang punk na ito upang maging napakapangit pagbaril ng diretso sa kanya. Ang natitira. Takot na takot ang mga kalalakihan kaya sila ay sumigaw. Gamulong sila at umalis. Nadama nila na ang Faye na tumayo sa harap nila ay halos isang baliw. Hindi na siya natatakot sa kamatayan, siya ay isang galit na galit, buhay na pagpatay sa makina. Sila ay mga tao na hindi pa tumawid sa linya ng pagpatay sa iba. WHO. Naisip ba na si Faye ay brush laban sa kamatayan ng maraming beses? Kung ikukumpara sa Faye, maliit lamang sila. Binuksan ni Faye ang apoy, ang mga pag-shot na nagring sa buong kagubatan. Bumagsak ang lahat ng mga kalalakihan. Papunta sa lupa sa katahimikan. Ang kasanayan ni Faye sa baril ay praktikal na tulad ng Diyos. Sumigaw si Zina sa takot. Ito ay dahil lamang siya at bata. Naiwan si Master Harvey. Sa sandaling iyon, ang baril ni Faye ay itinuro sa kanya. Ang batang master na si Harvey ay labis na kinilabutan kaya umupo siya sa lupa. Ang isang jolt ng sakit ay umikot sa kanyang paa. Pinapikit niya ang kanyang ngipin. Gayunpaman, siya ay hindi nagmamalasakit sa lahat ng ngayon. Mas nag-aalala siya na gagawin ni Faye. Talagang patayin silang lahat. Ngayon, nakilala niya ang isang tao na tunay na walang takot. Huwag mo akong papatayin. Mangyaring huwag mo akong patayin. Gusto ko lang ng pera. Sumali ako. Ang kanilang gang upang makakuha ng pera. Hindi mo ako papatayin kasintahan ko si Ben. Ako. Nagmamakaawa sa iyo. Ikaw ay magiging bayaw kong lalaki kung magpakasal ako kay Ben. Kami ay pamilya. Panipi. Natakot si Zina kaya nahulog siya sa kanyang tuhod at humingi ng tawad. Purong gulat. Napuno ang kanyang ekspresyon. Lumabas ka rito. Lumayo ka sa paningin ko. Pagkatapos ni Faye, naisip ng ilang sandali, idinagdag niya, huwag huminga ng isang salita tungkol sa nangyari. Ngayon, tiyakin kong mamatay ka ng isang masakit na kamatayan kung hindi mo gagawin iyon. Ako ayo. Lumabas ka sa iyong paningin. Natakot si Zina sa kanyang mga wits. Mabilis siyang tumakbo, nakuha. Papunta sa isang bisikleta, at sumakay. Kabanata 285. Batang Master Harvey, di ba? Naglakas loob ba siyang patayin? Ano ka? Isipin ang pangungusap na ito ngayon. Isang walang humpay ng ngiti ang nakabitin sa mukha ni Faye. Sinabi niya, maaari mo lang akong ibalik sa akin ang 3.8 milyon noong una kong tinanong. Ngunit ngayon, bibigyan kita. Mangyaring extra sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Lumuhad si Ruben. Bago si Faye, ang pagpetisyon para sa kanyang kaawa-awa na buhay. Napagtanto lamang niya kung gaano bobo siya upang pukawin ang isang veterano ngayon na naranasan niya ang kanyang bisyo una. Kamay. Fine. Ililipat kita. Ngunit tumawag sa iyong mahal na ama at tanungin siya. Upang magpadala ng higit sa 3.8 milyong bucks ngayon. Kailangang maging 3.8 milyon, wala. Mas kaunti. Tapos na ako para sa isang pinagsamang. Hayaan mo akong babalaan muna, mas mabuti kang hindi maglaro. Dirty trick. Ito ay walang silbi pagkatapos ng lahat. At hindi mo gusto ang dragon. Mga Diyos na nagkakaproblema. Nagpatuloy si Faye sa isang tamad na tono. Ang hita ni Ruben ay malubhang na sugatan, ang dugo ay praktikal na lumalabas mula sa sugat ng putok. Naglakad siya papunta sa isang malaking puno at tumayo sa ilalim nito na nag-iilaw sa kanyang kasukasuan. Casual at nakaka-relax, hindi siya magiging maawain sa mga taong nararapat na mamatay. Ang pag-asa at banayad na kagalakan ay nag-spark sa loob ni Ruben habang pinapanood niya. Naglalakad palayo si Faye. Binigyan siya ng isang pagkakataon upang tumawag din sa telepono. Agad na hinailan ni Ruben ang kanyang mobile phone mula sa kanyang bulsa gamit ang kanyang kamay. Sakop sa dugo, pag-dial sa numero ng telepono ng kanyang ama. Ama, namamatay na ako. Mabilis na dumating at iligtas mo ako. Sumigaw si Ruben sa kanyang mobile phone sa lalong madaling panahon. Kinuha ni Harvey ang tawag. May isang B** star na tinatawag na Faye. Gusto niyang pumatay. Ako, ama, ililaya lamang niya ang aking buhay kung dadalhin mo siya ng 3.8 milyong mga bucks sa cash. Kung hindi man, patay na ako. Sa kabilang dulo ng linya. Sinampal ni Boss Harvey ang mesa sa mga salita ng kanyang anak at biglang tumayo. Mula sa kanyang upuan. Ano ang F***? Sino ang H** na ito? How dare sa kanya? Naghuhukay ba siya ng sariling libingan? Hindi nagtagal, ang mga saloobin ay sumabog sa kanyang isipin at sinabi niya, kakaiba, anak ko.
Didukot ka di ba? Kung ito ay isang. Ang pagdukot, imposible na ang kidnapper ay humihiling lamang ng 3.8 milyong bucks. Dapat kang nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon. Hindi nagsalita si Ruben. Bakit sa? Ang lupa ay inis pa rin ang kanyang ama sa halagang kung kailan ang buhay ng kanyang anak. Steak. Bulong ni Ruben sa telepono, natatakot na maririnig ito ni Fane. Ama, ang tunay na sitwasyon ay, paliwanag niya. Matapos ipaliwanag sa master. Harvey. Nagpatuloy si Ruben. Ama, binarilan pa ako, maraming bled at pa rin ito. Pagdurugo. Hindi ko ito mas matagal kung hindi ka magpadala ng tulong sa kanan. Ngayon, sige, anak ko, magpapadala ako ng isang tao upang makuha ka. Master Harvey. Tumugon, at pagkatapos ay inutusan kaagad ang kanyang mga tauhan, anak ng B***. Magpadala ng 300. Mga kalalakihan upang makakuha ng batang Master Harvey at kailangan nating ipaalam sa B*** Stard. Ang mga kahihinatnan ng pagpunta laban sa mga Diyos ng Dragon. Master Harvey greeted. Ang kanyang ngipin. Naramdaman niyang sumabog mula sa galit. Gaano katindi ang veterano na ito na hinimok. Ang kanyang mga tauhan, at binaril pa ang kanyang anak. Hindi ito ang pinakamasama. Ang pinaka nagwawasak. Ang balita ay ang veterano na ito ay hindi kumikislap kahit na matapos malaman na ang mga kalalakihan. Kabilang sa Dragon Gods at si Ruben ang batang Panginoon ng Dragon. Mga Diyos, ang punk na ito ay kinuha ang mga lansangan ng Dragon Gods ng basta-basta. Hindi, huwag, panipi. Bagaman masigasig na patayin ni Ruben si Fane ngayon, hindi siya tulala, agad siyang sumagot, hindi. Hindi mo maipapadala ang maraming tao, Majay gising ka. Isang natutulog na lobo. Nasa isang gubat kami sa labas ng lungsod, at paano kung nakita niya? Ang mga lalaking ito mula sa malayo, at agad akong binaril sa aking ulo at pagkatapos ay tumakbo sa. Ang kakahuyan. Ang aming mga kalalakihan ay hindi makahanap ng sino man sa oras na dumating sila. Mamamatay ako sa. Walang kabuluhan. Huminga si Master Harvey, nakikinig sa mga salita ni Ruben. Siya ay. Sa isang galit na estado ng mas maaga, nais lamang na iligtas ang kanyang anak, at hayaan ang B*** Stard. Alamin ng mga kahihinatnan ng pag-uudyok sa kanyang angkan, ngunit hindi ito iniisip. Sa kabutihang palad, ang matalinong anak na lalaki ng kanyang paalalahanan sa kanya. Tama si Ruben, kung iyon. Nakita ni B*** Stard ang napakaraming tao na nagmamarcha papunta sa kanila, baka papatayin niya. Si Ruben dahil sa takot. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya pagkatapos, paano ang tungkol sa pagpapadala ko ng 5 tigre ng mga Diyos ng Dragon? Lahat sila. Skilled combatants. Hindi ito dapat maging isang problema para sa kanila na iligtas ka. Panipi. Mayroong isang kabuoang 6 na bihasang ngunit mabisyo na lalaki sa mga Diyos ng Dragon. Ano man. Sa kanila ay sapat na may kasanayan upang talunin ang 100 nag-iisa at kahit daan-daang. Para sa ilan sa kanila, malawak silang kilala bilang 6 na tigre ng Dragon. Mga Diyos, gayunpaman pinatay si Scar kamakailan at ngayon ay may 5 lamang. Umalis ang mga tigre. Tunay na naniniwala si Ruben na kung ang 5 tigre ay dumating dito, Fane. Patay na. Mas mainam na dalhin din ang cash, upang maiwasan. Ano mang masama sa nangyayari. Pinayuhan ni Ruben ang kanyang ama pagkatapos magbigay ng ilan. Naisip sa bagay na ito. Hindi bababasa ang cash ay gagawa ng Fane na hayaan ang kanyang bantay. Pababa, ipapaisip sa kanya na ginagamit talaga namin ang cash upang makipagpalitan. Ang buhay ko. Kung hindi man, natatakot ako na agad akong magtatapos ng isang bangkay kapag Fane. Hindi nakikita ang pera. Sa wakas ay naghang si Ruben pagkatapos ng ilang higit pang mga salita. Kabanata 286. Young Master Ruben, ano ang tinatawag ng iyong tawag sa telepono? Ikaw. Hindi ba susubukan ngayon, gagawin mo? Sinabi ko sa iyo na dalhin mo sa akin ang 3.8 milyong mga box na cash, hindi ka tatawagan ng tulong ngayon, gagawin mo. Panipi. Napansin ni Fane ang tawag sa telepono ay tumagal ng ilang sandali bago siya nag-hang up sa makatuwid. Tanong. Paano ako? Inutusan ko lang silang tulungan na ayusin ang 3.8 milyon. Box para sa iyo. Huwag kang mag-alala, darating sila sa lalong madaling panahon. Agad na sumagot si Ruben habang nagpanik siya. Talaga. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kung nagsisinungaling ka. Ako. Matapos gawin ni Fane ang malamig na pahayag na iyon, talagang itinapon niya ang pistol. Patungo sa Young Master Ruben. Ouch! Sinaktan ng pistol ang mga hita ni Ruben. Na nagalit sa kanya. Agad niya itong kinuha at malapit na itong itapon.
Bumalik sa kanya, "Goddammit, huwag kang maglakas loob na tumawid sa linya." Tumahimik si Ruben. Tulad ng sinabi niya na, pagkatapos lamang ay napagtanto niya na hinagis siya ni Fane A. Pistol. Haha, mayroon kang tunay na pagkamatay. Talagang itinapon mo ako ng isang pistola. Panipi. Nakaramdam ng kasiyahan si Ruben. Tila hindi masyadong binigyan ng pansin si Fane kapag siya itinapon ang pistol. Agad niyang nilalayo ng pistol kay Fane pagkatapos ay sinabi, "Huwag lumipat, huwag kang maglakas loob na pumili ng isang bato. Kung maglakas loob ka ring ilipat kalamnan, tatapusin kita." Haha. Tumawa si Fane nang mapansin niya si Ruben. Expression. Tumayo siya pagkatapos mamatay. Nang mapansin niya na lumipat si Fane, si Ruben nag-aalala na kukunin niya muli ang isang bato, kaya't agad niyang nilalayon ang pistol sa Fane at hinaila ang trigger ng 2 beses. Gayunpaman, hindi siya nagsasalita sa ang susunod na segundo. Walang mga bala sa loob nito. Ano? Imposibleng. Panipi. Ang ekspresyon ni Ruben ay naging labis na mapait dahil ito ay napakahusay. Pagkakataon na pagpatay kay Fane. Hindi niya inaasahan na walang mga bala. Ang pistol. Hehe, young Master Ruben, sa palagay mo ba ibubuhos ko ang pistol? Ikaw kung may mga bala dito. Nag-choke si Fane habang nakaunat siya. Siya noon. Sinabi, "Sinusubukan ko pa rin kita. Hindi ko inaasahan na mabaigo ka ng napakaganda." Panipi. Halos lumipas si Ruben mula sa pagiging nasaran ng loob. Ang brat na ito ay masyadong nakakatawa. Sa kabutihang palad, hindi siya pinalo ni Brat. Matapos tapusin ang isang sigarilyo, siya matiyagang naghintay sa gilid. Hindi nagtagal, 2 SUV ang sumulpot. May ilang tao lang dito. Tila, "Batang Master Ruben, ikaw ay ang kagalang-galang na tao." Fane chuckled. Gayunpaman, alam niya na para sa ang mga tao sa lipi ng Diyos ng Dragon, pagkatapos ng pagbaril sa paa ng anak ng boss at paghiwa-hiwalayan ang kanyang daliri, hindi nila kailanman ibababa ang buong bagay. Bukod, hindi madaling tumawid sa mafia pa rin. Well, syempre, kami. Lahat ng mga kagalang-galang na lalaki, kaya malinaw naman, igagalang natin ang anumang salitang ibinigay. Ruben. Nanunuya sa kanyang puso. Tila ang kamatayan lamang ang maghihintay para sa brat na ito. Pareho. Ang mga SUV ay nakapark sa malapit. 5 tao ang lumabas at 2 sa kanila ang bawat isa ay may hawak na isang kahon ng katad. Lahat ng 5 sa kanila eyeballed bawat isa pagkatapos ay kumuha ng A. Sumulyap kay Ruben bago dahan-daang lumayo. Nakatayo si Fane sa harap ng batang master na si Ruben habang mahinahon na nakatitig sa 5 kalalakihan na iyon. Siya. Maaaring sabihin sa 5 kalalakihan na ito ay hindi ordinaryong ruffian sa loob ng Diyos ng Dragon Clan. Batay sa kanilang mga yapak at ang malabong aura na nagmula sa kanilang katawan. Maaaring sabihin ni Fane sa 5 kalalakihan na ito ay dapat na napakalakas. Maaaring sila ay lubos. Katulad sa antas ng kapangyarihan ni Scar mula sa dati. Kabanata 287. Ang pangunahing dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng napakalaki ng Dragon God Clan. Ang impluensya sa gitnang lalawigan ay dahil sa ilang mga makapangyarihang lalaki. Sigurado ka na nakabold, Brat. Talagang inagaw mo ang aming batang master. Hehe. Ito ang aking unang pagkakataon na nakakakita ng isang taong ito na nakabold sa mga taon na nabuhay ko. Ang gitnang lalawigan. Ang isa sa mga kalbo na lalaki ay malamig na kumalas. Pagkatapos ay tumingin siya sa tumpok ng mga bangkay sa lupa at sinabing, "Tila ang iyong mga kasanayan sa labanan ay hindi masyadong masama. Gayunpaman, ang lahat ng iyong inaalagaan ay basurahan lamang sa Dragon God Clan. Mamamatay ka kapag nakatagpo ka ng isang tao na tunay. Malakas." Nag-choke si Fane at gumawa ng isang hakbang pasulong. Hehe, kayong mga lalaki. Ayokong patayin ako ngayon, gusto mo? Napansin niya na si Fane ay pumapasok. Mas malapit kay Ruben at ang kanyang ekspresyon ay agad na lumabo. Kahit na sila ay malakas at ang kanilang bilis ay din walang pag-aalinlangan, mabilis ngunit ang kanilang malayo pa rin ang distansya mula sa Fane. Bukod dito, si Fane ay isang retiradong veterano. At kung nakaligtas siya ng 5 taon sa larangan ng digmaan, natural na gusto niya magkaroon ng ilang uri ng mga kahanga-hangang kasanayan. Sa makatuwid, naniniwala sila na kasama ang mga kakayahan ni Fane, sa oras na maabot nila siya, maaari siyang mabilis na pumatay. Batang Master Ruben sa isang instant. Hindi man banggitin, Batang Master Ruben. Mukhang hindi makatao na mapatla at ang buong sitwasyon ay hindi mukhang napakamaasahin sa mabuti. Hehe, hindi ito pagkakaunawaan. Lahat maliban sa isang hindi pagkakaunawaan.
Ang kalbo na iyon. Shockled ng tao bago sabihin, halika na ngayon, kapatid, pakawalan ang aming bata. Master at ibibigay namin sa iyo ang pera. 3.8 milyong bucks pa rin ito. At magiging maayos ang lahat. Ang buhay ng aming batang master ay hindi lamang nagkakahalaga ng maraming pera. Haha, mabuti na makita mo ito sa ganitong paraan. Tumawa si Fane. Bago maglakad papunta sa mga kalalakihan na iyon. Nang mapansin niya ang papalapit sa kanila ni Fane. Agad siyang natigilan. Dahil karaniwang, dapat ay hindi humawak ng kutsilyo o baril upang banta ang batang master na si Ruben habang ang parehong partido ay nagsara sa bawat isa. Iba pa bago gumawa ng kalakalan. Gayunpaman, hindi pinansin ng brat na ito ang batang master. Si Ruben at sa halip ay lumapit sa kanila sa kanyang sariling pagsang-ayon. Kung iyon ang kaso, hindi ba sila magkakaroon ng pagkakataon na agad na patayin ang brat na ito? Gayunpaman, ang brat na iyon ay lubos na makapangyarihan, ang pinakamahusay na kinalabasan ay magiging pag-iwas sa anumang direktang salungatan laban sa kanya. Halika ngayon buddy, kunin mo na. Ang kalbo na tao at ang mga tao sa paligid niya ay lahat ay nagpapalawak ng isang braso patungo. Siya bago ibigay ang kahon ng katad sa kanya. Malinaw na naintindihan nila. Ang Fane na iyon ay gagamitin ang parehong mga kamay upang kunin ang parehong mga kahon. Kapag pareho ang kanyang ang mga kamay ay puno, iyon ang magiging pagkakataon para sa kanila na hampasin. Pagkatapos, Fane ay mahuli sa bantay. Dahil pareho ang kanyang mga kamay ay puno, isang solong. Ang direktang pag-atake mula sa kanila ay walang alinlangan na nakamamatay sa kanya. Ito ay naging lahat ay tulad ng kanilang hinulaang. Ngumiti si Fane at naabot ang pareho. Tinanggap ng mga armas ang parehong mga kahon. Habang tinatanggap ni Fane ang parehong mga kahon, pareho. Ang mga kalalakihan ay umabot at gumuhit ng isang sandang mula sa loob ng kanilang mga manggas pagkatapos ay inatake. Kasabay nito, parehong mga dagger ay singilin sa dibdib ni Fane. Pareho nang ang kanilang mga pag-atake ay napakabilis at ang pinakamahalagang bahagi ay kung paano ay sync ang parehong mga lalaki. Ang isa ay umaatake kay Fane sa kaliwa at ang isa pa sa ang tama, pagsilang ng anumang pagkakataon na makatakas si Fane. Gayunpaman, si Fane ay nasa kumpletong kontrol ng buong sitwasyon. Bagaman ang kanilang bilis ay hindi kapani-paniwala. Mabilis, sa mga mata ni Fane, wala sila. Na may agarang alon ng kanyang mga kamay, siya ay bumagsak sa parehong mga kahon palabas mula sa kanyang kamay ng paisa-isa. Thud! Thud! Sa dalawang paggalaw, ang parehong mga kalalakihan ay tinamaan ng direkta ng mga kahon na bilang. Agad silang binaril. Ang lakas na iyon ay kakaibang makapangyarihan. Kung mayroon man, ang normal na tao ay upang mag-fling ng parehong mga kahon sa labas, wala nang magaganap. Gayunpaman, kapag ang mga Fane ay nag-flang ng mga kahon ng katad, ang epekto ay bumaril pareho sa kanila. Palabas habang bumagsak sila sa lupa kaagad pagkatapos. Ang kalbo na tao na sinaktan muna ay naramdaman na parang ang kanyang braso ay halos masira. Ang sakit ay napakatindi, nanginginig ang buong braso niya. Kabanata 288. Napakalakas ng lakas. Isa sa mga lalaki na medyo mas maganda. Agad na bumangon sa lupa ang kondisyon habang nakatitig kay Fane. Na may seryosong tingin. Agad namang pinalibutan ng natitirang tatlong lalaki si Fane. Sa makatuwid, lahat ng 5 tao ay ganap na napalibutan si Fane. Young Master. Nakahinga ng maluwag si Ruben nang mapansin niyang ganap na si Fane. Napapaligiran. Bulalas niya, hindi mo siya agad papatayin. Talunin siya. Bumangon ka ng mabuti at huwag mo siyang bigyan ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Hinayaan ng kalbong iyon. Isang mapait na tawa bago sinabing, Young Master Ruben, ang brat na ito ay hindi pushover. Kahit na mapatay natin siya, napakahirap gawin. Pagkatapos, narinig ni Young Master Ruben na napabuntong hininga siya at sinabing, hindi naman, tama. Ikaw. Lalaki pala ang 5 tigre ng Dragon God. Bagaman mayroong 6. Sa iyo sa una sa kasamaang palad ay pinatay si Scar. O kung hindi, ang aming Dragon God Clan. Malinaw na hindi kailangang yumuko sa mga kalooban ng ibang mga angkan. Ang brat na ito noon. Isang sundalo sa loob ng 5 taon at sino mang makakaligtas sa larangan ng digmaan. Ang 5 taon ay malinaw na hindi magiging isang pushover. Mukhang magiging 1 in a milyong pagkakataon na makatagpo ng isang lalaking tulad nito. Isang lalaking may maliit na balbas. Nagsalita. Nang matapos siyang magsalita ay binaliktad niya ang mga palad niya at hinawakan. Papunta sa parehong punyal mula kanina bago sabihin, gayunpaman, ito ay napaka. Kawawa naman ang pagkakabangga niya sa aming 5 ng sabay, huwag mag-alala.
Young Master Ruben, ang brat na ito ay mamamatay ngayon. Young Master Ruben. Agad na nakaramdam ng kasiyahan matapos marinig ang balbas na lalaking iyon na gumawa ng ganoong tiwala. Paghahabol. Haha, di ba sabi nyo mas pinahahalagahan nyo ang karangalan? Di ba sabi nyo guys wala kayong balak na patayin ako and AIDS? 3.8 million bucks lang. Nakangiti si Fane habang nagsasalita. Ikaw. Kailangang maging walang muwang kung naniniwala ka, brat. Ang aming Dragon God Clan ay mayroon. Nakakita ng lahat ng uri ng kakila-kilabot na bagay. Hehe, tinalo mo ang Young Master namin. Sa ganoong lawak, sa tingin mo ba ay mapapaalis ka namin? Malamig na bulalas ng kalbo. Tama na, brat. Alam mo, status ng Young Master namin is quite a precious one and the truth is, 3.8 million isn't really a concern but. Dahil naglakas loob kang kumilos sa mga miyembro ng ating Dragon God Clan. Tinatakan mo ang iyong kasalukuyang kapalaran. Nang matapos magsalita ang balbas na lalaki. Bahagyang yumuko siya sa tabi ni Fane, at sa bahagyang pagkibot ng paa niya, bumaril ang punyal mula sa kanyang kamay. Ang talon ay nagbago sa isang kulay abo na kinang. Direktang lumipad patungo sa mga hita ni Fane. Malinaw na nasabi ni Fane na wala ang lalaki. Intensyon na patayin pa siya o kung hindi, sisingilan siya ng talon na iyon sa isang mas nakamamatay na paraan. Ibig sabihin, gusto lang niyang pahirapan si Fane noon. Pagpatay sa kanya, iyon lang ba ang mayroon ka? Kung gaano kabilis ang bilis niya. Hindi ka pani-pani walang mabagal sa mga mata ni Fane. Agad niyang inabot ang hawak niya. Palso ng kalaban bago ito binigyan ng marahan na pagpisil. Bitek. Isang malutong na tunog. Maririnig at nabali ang braso ng may balbas mula sa palso pababa. Kung ito ay hindi para sa kanyang balat at tendons panatilihin ito sa lugar, ito ay nahulog. Nasa lupa na. Agad na nahulog ang punyal ng lalaking may balbas. Lupa. Ang matinding sakit na iyon ay naging sanhi ng pag-crack ng kanyang mukha. Pagkatapos ng malakas sigaw, napaatras ang buong katawan niya. Sinipa ni Fane ang punyal gamit ang mga tip ng kanyang paa na naging dahilan ng agarang pagbaril nito at saksakin ang kalbo. Kita habang naghahanda sa pag-atake. Sumigaw ang kalbo. Sakit at ang kanyang ekspresyon ay mukhang lubhang mapait sa sandaling iyon. Nakakaloka. Makikita ang mga kislap sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi lang ang bilis ni Fane. Hindi ka pani-pani walang mabilis, ang kanyang mga galaw ay kasing likido ng umaagos na tubig. Kahit sino. Maaaring hilahin ito ay magiging dalubhasa sa kasanayan. Mukhang kaya niya. Kitang-kita ang bawat galaw nila. Kabanata 289. Gayunpaman, marahas din ang kalbong lalaki. Agad niyang hinaila ang punyal. Mula sa kanyang hita habang bumubulwak ang sariwang dugo na parang geyser. Pagkatapos ay kinuha niya ang dagger at sinimulang singilin si Fane. Nang sisingilan niya ang punyal, siya pumutok ang ngisi sa gilid ng labi niya. Iyon ay dahil sa pag-atake ng tatlo. Ibang mga lalaki mula sa iba't ibang direksyon ang nakarating. 4 na lalaki maliban sa may balbas na lalaki na may putol na braso ay umaatake kay Fane mula sa 4 na magkakaibang mga direksyon. 4 na malalakas na kalaban ang pinalibutan ni Fane at batay sa anggulo ng mga pag-atake, magiging imposible para sa sino man na makaiwas sa daan. Ang iba pang 3 lalaki ay naramdaman na hindi na makakatakas si Fane sa pagkakataong ito. Gayunpaman, lahat. Nakita nila sa sandaling iyon ay isang malabo. Sa isang pagtalon, si Fane. Ang mga paggalaw ay napakabilis, lumingon siya sa isang kakaibang posisyon, ganap. Pag-iwas sa kanilang mga pag-atake. Pumunta siya sa likod ng isa sa kanila at may kasamang sweeping kick, nahulog sa lupa ang lalaking iyon. Tulog, tutok. Kapag napagtanto ng ibang 3 lalaki na may mali, ang mga pag-atake ni Fane ay nangyari na. Sa pagkilos, hindi rin nagtagal at nahulog sa lupa ang 3 lalaking iyon. Si Threre isa pang punyal sa kamay ni Fane. Isang sinaunang larawan ng dragon ay nakaukit sa katawan ng punyal. Ang kanyang punyal ay hindi mailarawang matalim at makatarungan. Nang tumayo ang 4 na lalaki, buong bilog na slash si Fane habang ang 4 na lalaking iyon ay nakatayong natigilan sa parehong lugar. Tulog, tutok. Lahat ng 4. Natamba agad ang mga lalaki. Ang takot ay sariwa pa rin sa kanilang mga mata at napakalaki. Sugat sa leeg ang makikita. Dahil sa bilis ng takbo ni Fane. Ang punyal na iyon ay hindi nabahira ng dugo at tumagal ito ng 2 hanggang 3 segundo. Para magsimulang bumuhos ang dugo mula sa mga sugat sa kanilang leeg. Hindi. Imposible. Takot na takot ang balbas na lalaki na bali ang braso, siya. Nawawala na siya ng loob.
Hindi niya inaasahan iyon kahit na may ganap. Ang napapalibutang pag-atake kay Faye ng 5 napakalakas na lalaki, ay matatapos. Ganito, siya ay nag-aalinlangan na ang brat na ito ay hindi ordinaryong veterano. Ang brat na ito, kailangang maging makapangyarihan, maaaring siya ay isang major. Habang nakatingin siya, ang 4 na bangkay na nakahandusay sa lupa, wala nang pakialam ang balbas na lalaki kong. Nabuhay si Young Master Ruben habang siya ay tumalikod upang makatakas. Swoosh! Sa kasamaang palad kahit na sa mga pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Fane, sa loob ng 2. Ilang segundo, makikita rin ang isang sugat na lasla sa leeg ng may balbas na lalaki. Siya! May parehong nakakatakot na hitsura habang siya ay nakadapa sa lupa. Ito ay lamang. Saka napagtanto ni Ruben kung gaano kitikot si Fane. Ang 5 tigre ay all actually single-handedly murdered by him since that speed was. Hindi maisip na mabilis. Hindi, imposible. Sino ka ba talaga? Kung hindi ka marshal, dapat kang maging hari ng digmaan. Alam ni Ruben na wala. Tumakas para sa kanya dahil nasugatan na ang kanyang binti. Kahit natatakot siya. Walang balak na tumakas dahil imposible ang pagtakas niya. Orihinal, pinaplano kong hayaan kang mabuhay pagkatapos makuha ang aking 3.8 milyon. After Fane smiled, he added, gayunpaman, ang kondisyon na napagkasunduan namin ay para sa huwag kang maglaro ng anumang mga trick kapag pinayagan kitang tumawag sa telepono, hindi ko ginawa. Asahan mong hindi mo pahalagahan ang iyong huling pagkakataon. Sarili mo lang ang meron ka. Sisihin. Sino ka ba talaga? Marshal o ang hari ng digmaan? Ruben. Tila hindi nasisiyahan sa kanyang sariling pagkamatay dahil tumanggi siyang maniwala na si Fane. Isang simpleng retiradong veterano. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Intel Zina na mayroon ang brat na ito. Nagsilbi lamang sa militar sa loob ng 5 taon at gumawa siya ng ilang menor de edad. Kontribusyon, walang sapat na makabuluhan. Hulaan mo mas mataas. Kabanata 290. Noon pa man ay iniisip ni Ruben na siya ay napakatalino. Sa makatuwid, kung si Fane ay hindi isang marshal, siya ay magiging isang hari ng digmaan. Dahil sa mga iyon lamang. Ang mga sitwasyon ay maaaring pumatay ng 5 sa kanilang Dragon God Clan. Powerhouse. Ang posisyon sa itaas ng hari ng digmaan ay ang siyam na Diyos ng digmaan. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan nilang lahat ay inihayag sa TV. Kaya naman, alam ng lahat kung sino sila. Sa siyam sa kanila, wala. Ay pinangalan ng Fane at gusto niyang mas mataas ang hula niya. Hindi pwede. Pwede doon. Maging ika-10 Diyos ng digmaan. Hindi ka ginawang publiko. Kumunat ang noo ni Ruben at siya. Alam niyang malapit na siyang mamatay dahil hindi na siya pakakawalan ni Fane. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung sino talaga ang brat na ito. Bigla siyang nagkaroon ng a moment habang hinihingal at sinabing, ikaw ang Supreme Warrior. Oo, iyon ay dapat na ito, ang Supreme Warrior ay orihinal na binalak na maging. Ginawa sa publiko ngunit kinansela sa pinakahuling minuto. Sa makatuwid, ang pagkakakilanlan ng Supreme Warrior ay naging isang misteryo. Sa isiping iyon, kay Ruben, nabigla ang puso. Hindi niya inaasahan na tatawid sa Supreme Warrior para sa isang measly 3.8 million bucks. Ang pagkakaroon ng Supreme Warrior ay ang tuktok ng lahat ng katisiya, isa na may kakayahang tumawag sa hangin at ulan sa isang kapritsyo. Haha. Sa wakas, humagalpak siya ng tawa habang sinabing, ako talaga. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ko ang Maringel na Supreme Warrior. Sige, pagkatapos kong masilayan ang tunay niyang mukha, wala akong pinagsisisihan na mamatay. Pagkatapos niya, tapos magsalita, tumayo siya habang nagngangalit ang mga ngipin at sinabing, halika. Ngayon, gawin itong mabilis at walang sakit, mapapasalamatan kita. Fane hindi kailanman. Inaasahan na ang brat na ito ay magiging katulad ng isang tao sa kanyang kamatayan. Swoosh! Gumawa ng backslash si Fane, tumalikod, at naglakad patungo sa magkabilang balat. Mga kahon. Sabi niya, inilaan ko sa orihinal na eye level ang Dragon God. Ang ngunit dahil binati mo ang kamatayan sa ganoong paraan ng pagkalalaki, papayagan ko ang iyong ama at ang iyong mga kamag-anak upang mabuhay. Sino mang tao na hindi nagpakita ng takot sa kamatayan ay isang bagay na maaaring igalang ni Fane anuman ang anumang masasamang gawa ng tao. Tapos na. Paglapit niya sa mga leather boxes, kinuha ni Fane ang kanyang cellphone. At tinawagan si Lana. Pagkatapos mag-iwan ng mensahe, bumalik siya sa lungsod. Kasama ang mga kahon na iyon. Bumalik ka na may dalang pera. Pagpasok pa lang niya. Sa looban, tuwang-tuwang tumakbo si Fiona papunta sa kanya. Nang mapansin niya ang magkabilang balat.
Mga kahon sa mga kamay ni Fane, tuwang-tuwa si Fiona habang sinabi niya, galing. Parang bumalik ang pera ko. Nang matapos siyang magsalita ay hinablot niya ito. Ang mga kahon sa ibabaw, inilagay ang mga ito sa sahig, at binuksan ang mga ito upang tingnan. Holy she asterisk T, nakabalik na talaga. Pera ko. Si Fiona noon. Sobrang emosyonal habang binibigyan niya ng halik ang magkabilang stack ng pera. Oh! Bienan, talagang madumi ang pera at puno ng mikrobyo. Hinayaan ni Fane. Isang mapait na tawa ng paalala niya. Tumangala si Fiona at inikot ang kanyang mga mata. Fane bago sabihin, wala akong pakialam kung ito ay puno ng mga mikrobyo o hindi kahit na ito ay. Nalasan at hanggat nalasan ako ng pera, ganap na ako. Payag. Nakaramdam ng awkward si Fane matapos marinig iyon habang sinabi niyang, dapat bilasan mo. Pataasin at ilayo sila para lang makasigurado na walang makakapansin. Ito. Ang pera ay hindi dapat ilantad sa publiko, naiintindihan mo ba? Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.